March 2, 2026. Binomba ng mga Israeli fighter jet ang Beirut, kabisera ng Lebanon, na nagresulta sa pagkakasawi ng mahigit 30 katao. Ito ay kasunod ng pagpapadala ng Hezbollah ng mga missile at drone para tirahin ang Haifa, Northern Israel, na ganti naman daw ng Hezbollah para sa ginawa ng Israel at US na pagtira sa Iran na nagresulta sa kamatayan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Kung tutuusin, hindi naman na ito bago. Matagal naman nang nagtitirahan ng Israel at ang Hezbollah kahit noong nabubuhay pa si Khamenei. Pero bakit parang ang dami-dami yatang kaaway ng Israel? Bakit parang kahit saan ka na lang yata tumingin sa Middle East may mga gustong patumbahin ng Israel? Ano ba ang ginawa ng Israel sa kanila? At ano ba ang ginawa nila sa Israel? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat nito mula sa kasaysayan. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang mga Israelita ay nanggaling kay Jacob, na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Kalaunan, si Jacob ay tinawag na Israel. Si Jacob ay nagkaroon ng 2 asawa at 12 anak, at ang 12 anak na ito ang sinasabing mga ninuno ng 12 tribo ng Israel. Sa kanyang 2 asawa, ang mas mahal niya ay si Rachel, at kay Rachel nagkaroon siya ng 2 anak. Isa sa mga ito ay si Joseph. Si Joseph ang paborito niyang anak na ikinainggit naman ng mga kapatid ni Joseph. Sa inggit nila, binenta nila si Joseph sa mga Ehipto para maging isang alipin. Kung familiar ka sa mga Bible stories, itong Joseph na tinutukoy natin ay si Joseph the Dreamer. Kalaunan, si Joseph ay naging kanang kamay ng paraon o hari ng Ehipto. Ito ay dahil nahulaan niya ang tamang ibig sabihin ng naging panaginip ng paraon. Sa kabila ng masamang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, hindi nagtanim ng sama ng loob si Joseph. At ngayong makapangyarihan at mayaman na siya, ipinatawag niya ang kanyang buong pamilya para makasama niya na manirahan sa loob ng Ehipto. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga Israelita sa loob ng Ehipto na siya namang kinabahala ng paraon ng Ehipto noong mga panahong iyon. Kaya naisip niya para hindi na sila mas dumami, dapat ay gawin niya silang mga alipin. Di nagtagal, pinadala ng Diyos si Moises para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at dalhin sila sa lupang pangako. Matapos ang maraming taon ng paglalakbay, nakarating ang mga Israelita sa Kanaan, ang lupang pangako. Sa tulong ng Diyos, sinakop nila ang Kanaan at ito ang naging kaharian ng Israel. Dumaan sa maraming pagsubok ang kaharian ng Israel at maraming paghihirap ang naranasan ng mga Israelita. Isa na dito ang tinatawag na Jewish Diaspora. Ang Jewish Diaspora ay ang tawag sa koleksyon ng mga pangyayari na nagresulta sa pagkakakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang mga parte ng mundo. Isa sa mga pinakamalaking naging bahagi ng Jewish Diaspora ay noong panahong sinakop sila ng mga Romano. Pagdating ng 63 BCE, ang kaharian ng Israel ay tinatawag ng Judea at ang mga Israelita ay tinatawag ng mga Hudyo. Sa panahong ito, ang Judea ay sinakop ng Romanong general na si Pompey at ginawang isang lalawigan ng Imperyong Romano. Naging malupit sa mga Hudyo ang mga Romano, pero nagtiis lang ang mga Hudyo hanggang noong 66 CE, sumabog ang kanilang galit nang inangkin ng gobernador na si Gessius Florus ang pilak na dapat sana ay para sa kanilang templo. Ito ang naging mitya ng maraming taong pagrerebelde ng mga Hudyo laban sa mga Romano na nagresulta sa pagkakawasak ng kanilang templo at sa pagtatago ng maraming mga Hudyo sa iba't ibang mga lugar upang makaligtas sa pang-aapi ng mga Romano. Taong 132 to 135 CE nang maganap ang tinatawag na Bar Kokhba Revolt. Ito ang pinakahuling naging labanan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Romano. Nung una, tila nananalo ang mga Hudyo, pero di nagtagal, bumawi ng matindi ang mga Romano. Dinurog ng husto ng mga Romano ang puwersa ng mga Hudyo, at para turuan sila ng leksyon, ay pinalayas sila sa Jerusalem at pinagbawalang bumalik. Pinalitan din ng mga Romano ang pangalan ng Judea at ginawa itong Syria Palestina. Dito nanggaling ang pangalang Palestine. Sa paglipas ng panahon, dumaan ng Imperyong Romano sa maraming pagbabago. Isa na dito ang kanyang pagkakawatak-watak hanggang ang parte na may hawak sa Palestina ay naging ang Byzantine Empire. Pagdating ng taong 637, humina ang Byzantine Empire at hindi nila nagawang ipaglaban ang Palestine sa mga nananakop na Muslim sa ilalim ng Rashidun Caliphate. Mula noon, naging hawak na ng mga Muslim ang Palestine hanggang sa dumating ang mga tinatawag nating Crusades o Krusada.
Pagdating ng ika-11 siglo ay kumalat na ng husto ang Kristyanismo maging sa mga makapangyarihang kaharian ng Europa. Pinangarap ng mga Kristiyano na muling mabawi mula sa mga Muslim ang Palestine o ang tinatawag nilang The Holy Land. Kaya naman sa tawag ng Santo Papa noon na si Urban II ay nagtipon-tipon ang libo-libong mga Kristiyano para sakupin ang Holy Land. Pagdating ng July 15, 1099, nasakop ng mga Kristiyano ang Jerusalem. Nagresulta ito sa pagpaslang sa libo-libong mga residente nito na mga Muslim at mga Hudyo. Sa pagkapanalo ng mga Kristiyano ay 4 na kaharian ang kanilang binuo. Ang Kingdom of Jerusalem, ang County of Odessa, ang Principality of Antioch at ang County of Tripoli. Hindi din naman nagtagal ang mga Kristiyano sa Holy Land. Pagdating ng 1291 sa tinatawag na Siege of Acre, natalo ang mga Kristiyano sa mga Muslim sa ilalim ng Mamluk Sultanate. Mula noon ay hindi na naalis sa kamay ng mga Muslim ang kontrol sa Palestine. Pagdating ng 1517, ang makapangyarihang Ottoman Empire naman mula sa Turkey ang humawak sa Palestine. Hindi naging madali ang Jewish diaspora para sa mga Hudyo. Kahit saan sila magpunta ay naging biktima sila ng pang-aabuso at pangungutya. Isang matinding halimbawa na lang nito ay ang nangyaring Edict of Expulsion noong 1492 kung saan lahat ng mga Hudyo ay pinalayas mula sa Espanya. Sa kabilang banda, naging mabuti naman para sa mga Hudyo ang Ottoman Empire. Kahit na mga Muslim ang namumuno sa Ottoman Empire ay hinayaan nila ang mga Hudyo na magbalik sa Palestine. Sa ilalim din ng Ottoman Empire ay nagsimula at lumaki ang tinatawag na Zionism at dito rin naganap ang ilang mga mahahalagang aliyah. Ang Zionism pala ay isang ideolohiya o kilusan na naglalayon na muling buhayin ang kaharian ng Israel at ibalik ito sa kamay ng mga Hudyo. Ang aliyah naman na ang ibig sabihin ay ascent o pag-angat ay ang mga events kung saan maramihang mga Hudyo ang nagbalik sa Palestine. Ang Zionism ay nagsimula sa Europa dahil na rin sa mga pang-aapi sa mga Hudyo. Sa pangunguna ni Theodor Herzl ay naganap ang First Zionist Congress noong 1897 sa Switzerland. Sa First Zionist Congress, pinahayag ang Zionism bilang isang opisyal na ideolohiyang pampolitikal at dito rin nilatag ang mga pundasyon para maitatag ang bansang tinatawag na natin ngayon na Israel. Ang pinakaunang aliyah ay naganap sa pagitan ng 1882 at 1903 kung saan mahigit kumulang 25,000 mga Hudyo galing sa Romanya at sa Russia ang nagbalik sa Palestine. Dito na nabuo ang ilan sa mga komunidad ng mga Hudyo sa loob ng Palestine. Naging mahirap ang buhay nila pero tinulungan naman sila ng mga mayayamang Hudyo sa labas ng Palestine tulad ni Baron Edmond de Rothschild. Sa pagitan naman ng 1904 to 1914 ay nangyari ang Second Aliyah kung saan 40,000 naman na mga Hudyo galing sa Eastern Europe ang nagbalik sa Palestine. Dahil dito, lumaki ng husto ang mga komunidad ng mga Hudyo sa Palestine at naitayo ang syudad ng Tel Aviv noong 1909. 1914 na maganap ang World War I sa pagitan ng mga tinatawag na Central Powers at Allied Powers. Ang Ottoman Empire kung saan nakabilang ang Palestine ay kumampi sa mga Central Powers. Pagdating ng 1917 ay nahulog sa kamay ng UK ang Palestine. Para makuha nila ang suporta ng mga Hudyo, pinangako nila sa mga Hudyo na susuportahan nila ang mga ito sa pagtatayo nila ng sarili nilang bansa. Ito ang tinatawag na Balfour Declaration. Ang hindi alam ng mga Hudyo ay pinangakuan din ng UK na susuportahan nila ang mga Arabo para sa isang independenteng Palestine. Natapos ang giyera at tuloy ang nanalo ang mga Allied Powers. At ngayon, lumapit na ang mga Hudyo at ang mga Arabo sa UK para sa mga ipinangako sa kanila. Siyempre, hindi naman makapagdesisyon basta-basta ang UK dahil ang pinangako nila sa mga Hudyo at ang pinangako nila sa mga Arabo ay dalawang magkasalungat na bagay. Sa puntong ito, mataas na ang tensyon sa pagitan ng mga Arabo at mga Hudyo sa loob ng Palestine. Para sa mga Arabo, ang mga dumarating na mga Hudyo ay nangaagaw ng kanilang lupa. Para naman sa mga Hudyo, ito ang lupa ng kanilang mga ninuno at ang mga Arabo ang tunay na mga agaw. Naipit ang UK sa gitna. Kapag tinupad nila ang pangako sa isang grupo, ay siguradong magagalit at magiging kalaban nila ang kabilang grupo. Kaya naman noong 1937 sa ilalim ng Peel Commission ay pinanukala ng UK na hatiin na lamang ang Palestine. Ang isang hati para sa mga Hudyo, ang isang hati para sa mga Arabo. Siyempre, parehong hindi natuwa ang mga Hudyo at ang mga Arabo dahil ang pinangako sa kanila ay ang buong Palestine.
Dumating ang World War II at dito naganap ang pinakamalaking pagsubok para sa mga Hudyo. Ito ang tinatawag na Holocaust. Kung maalala nyo, natalo ang mga Central Powers noong World War I at isa sa kanila ang Germany. Sinisi ng Germany sa mga Hudyo ang kanilang pagkatalo sa gera at ang sumunod na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Dito lumakas ng husto ang kapangyarihan ng Nazi Party sa ilalim ni Adolf Hitler. Para sa mga Nazi, ang master race ay ang lahing Aryano at sila dapat ang mamuno sa sangkatauhan. Samantala, ang mga mabababang lahi naman kagaya ng lahi ng mga Hudyo ay dapat burahin mula sa mundo. Sa pangunguna ni Adolf Hitler at ng kanyang Nazi Party, 6 na milyong Hudyo ang napaslang hindi lang sa Germany kundi sa buong Europa. Dahil sa kalupitang ito na dinanas ng mga Hudyo, lalo na sa Europa, madami sa kanila ang nagtangka na tumakas papuntang Palestine. Nakita rin ng buong mundo ang ginawa sa mga Hudyo at maraming mga bansa ang sumuporta sa kanila. Sa kabilang banda, ang biglaang pagdating ng napakaraming mga Hudyo mula sa Europa ay lalong ikinagalit ng mga Arabo sa Palestine. Para maiwasan ng UK ang galit ng mga Arabo, sinubukan nila na pigilan ang pagpasok ng mga Hudyo sa Palestine. Pero, ikinagalit naman ito ng mga Hudyo sa Palestine. Kaya ngayon, naging kaaway pareho ng UK ang mga Arabo at ang mga Hudyo sa loob ng Palestine. Pagdating ng 1947 ay hindi na kinaya ng UK ang sitwasyon kaya inakyat nila ito sa United Nations. Noong November 29, 1947, sa ilalim ng United Nations General Assembly Resolution 181 ay ibinalik ang plano na paghatian ng mga Hudyo at ng mga Arabo ang Palestine. Ikinatuwa ito ng mga Hudyo pero ikinagalit naman ito ng mga Arabo. Formal na umalis ang UK mula sa Palestine noong May 1948. Sa pag-alis ng UK mula sa Palestine ay formal na dineklara ng mga Hudyo ang kanilang bansang Israel noong May 14, 1948. Lubos itong ikinagalit ng mga Arabo, kaya kinabukasan, ang kakadeklara pa lang na bagong bansang Israel ay magkakasabay na sinugod ng mga militar ng Egypt, Jordan, Syria at Iraq. Ito ang tinatawag na First Arab-Israeli War. Tila isang milagro nang manalo ang Israel laban sa pinagsama-samang puwersa ng 4 na bansang ito. Pero hindi lang yun. Nagawa pa nilang sakupin ang mahigit 78% ng lupa na dapat ay nilaan para sa mga Arabo ng Palestine. Ang natitirang teritoryo naman na hindi nahulog sa kamay ng Israel ay hinawakan ng Jordan at ng Egypt. Ang West Bank at East Jerusalem ay hinawakan ng Jordan, samantalang ang Gaza Strip naman ay hinawakan ng Egypt. Ang pagkatalong ito ng mga Arabo ay tinawag na Nakba ng mga Palestino. At ito ang pinakauna at isa sa mga pinakamalalim na ugat kung bakit masama ang loob ng mga Arabo sa Israel. Pagdating ng 1964, nagtipon-tipon ang mga kaaway ng Israel sa Cairo, Egypt at binuo nila ang tinatawag na PLO o Palestine Liberation Organization. Ang misyon ng PLO ay ibalik sa kamay ng mga Palestino ang lupain ng Palestine. Pagdating ng May 1967 ay muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Arabo. Ang presidente kasi noon ng Egypt na si Gamal Abdel Nasser ay nagpadala ng isang malaking puwersa militar malapit sa border ng Israel sa Sinai Peninsula. Sinubukan din ng presidente ng Egypt na palayasin ang mga UN peacekeepers sa lugar. Nagpadala din sila ng mga barko para harangan ang Strait of Tiran kung saan dumadaan ang mga barko na nanggagaling sa Israel. Kasabay nito ay kumilos din ang mga militar ng Jordan at Syria at lumapit sa border ng Israel. Para sa Israel, tila naghahanda ang mga Arabo na muli silang sakupin. Kaya naman noong June 5, 1947, inunahan na ng Israel ang mga Arabo at nagpadala ng airstrike papuntang Egypt para wasakin ang mga airbase nito. Sinunod na rin nila ang Jordan at ang Syria. Natapos ang labanan sa loob lang ng 6 na araw kaya tinawag ito na Six-Day War. Nanalo muli ang Israel at muling lumaki ang kanilang teritoryo dahil napunta sa kanilang kontrol ang mga teritoryo ng Palestine na noon ay hawak ng Egypt at ng Jordan. Hindi pa dito nagtapos ang pagtatangka ng mga Arabo na sakupin ng Israel. Dahil noong 1973, habang pinagdiriwang ng mga Hudyo ang isang importanteng holiday na tinatawag na Yom Kippur, magkasabay na sumugod ang Egypt at ang Syria.
Ito ang tinatawag na Yom Kippur War. Nung umpisa, tila nananalo ang Egypt at Syria pero hindi nagtagal ay bumaliktad ang sitwasyon at muli silang natalo ng mga Hudyo. Di nagtagal, parehong napagtanto ng Egypt at ng Israel na walang patutunguhan ang palagi ang paglalaban. Kaya naman noong September 17, 1978, nagkaroon sila ng peace talks sa tinatawag na Camp David Accords. Dito ay opisyal na nirecognize ng Egypt ang Israel bilang isang independyenteng bansa. Kahit na wala na ang Egypt, ang PLO ay patuloy pa rin na nakipaglaban sa Israel. Noong 1982, ang Israel naman ang sumugod sa Lebanon para patalsikin ang mga miyembro ng PLO na nakabase dito. Ang ginamit nilang dahilan ay ang pagtatangka daw ng PLO na paslangin ang kanilang ambassador sa UK na si Shlomo Argov. Habang nasa Lebanon ay palihim silang tinutulungan ng Lebanese Forces, isang militant organization na binubuo ng mga Kristiyano sa Lebanon. Bilang pagtanaw ng utang na loob at dahil kailangan nila ng presidente sa gobyerno ng Lebanon na papabor sa kapayapaan, tinulungan ng Israel na manalo sa pagkapresidente noong August 23, 1982 ang leader ng Lebanese Forces na si Bashir Gemayel. Sa kasamaang palad, ilang linggo lang noong September 14, 1982 ay nasawi si Gemayel sa isang pagsabog. Pagkalipas ng ilang araw mula nang masawi si Gemayel ay umalis na rin ang Israel sa Lebanon. Ang ginawang pagsugod ng Israel ay ikinagalit ng maraming mga organisasyon sa loob ng Lebanon. Kasama na dito ang Islamic Students Union na sa kalaunan ay tinawag na Hezbollah. Noong December 8, 1987, nagkaroon ng isang matinding aksidente kung saan ang isang Israeli military truck ay umararo ng ilang mga kotse sa Erez Crossing. 4 na Palestinian ang nasawi at ilan pa ang nasugatan sa nangyaring aksidente. Para sa maraming mga Palestino, tila hindi aksidente ang nangyari kung hindi sinasadya ng mga Israeli. At ito ang naging mitya ng tinatawag na First Antifada. Ang First Antifada ay hindi isang pangyayari lamang, kundi koleksyon ng maraming mga kilos protesta ng mga karahasan sa pagitan ng mga Palestino at ng mga Israeli. Sa gitna ng First Antifada nabuo ang mga organisasyon tulad ng Hamas at ang PIJ o Palestinian Islamic Jihad na kumakalaban sa Israel at nais pabagsakin ito. Natapos ang First Antifada noong 1993 matapos ang ilang mga negosasyon sa pagitan ng mga Israeli at ng mga Palestino. Ito ang tinatawag na Oslo Accords. Naging epektibo ang Oslo Accords para mapigilan ang karahasan na dala ng First Antifada. Pero ang mga kakulangan nito ay naging siyang dahilan din para maganap ang Second Antifada noong September 2000. Una kasi, hindi na pagkasunduan sa Oslo Accords kung aling mga teritoryo ang sa Israel at kung aling mga teritoryo ang sa Palestine. Kasama na dito ang West Bank na para sa Palestine ay kanila pero maraming mga Israeli settlements doon. Ikalawa, hindi rin naging malinaw sa ilalim ng Oslo Accords kung sino talaga ang magmamay-ari ng Jerusalem. Kung hindi ninyo alam, ang Jerusalem ay hindi lang mahalaga para sa mga Kristiyano, kundi napakahalaga din para sa mga Muslim at sa mga Hudyo. Para kasi sa mga Hudyo, ang Jerusalem ay kabisera ng dating kaharian ng Israel. Dito rin itinayo ang kanilang mga sagradong templo. Para naman sa mga Muslim, sa Jerusalem umakyat sa langit ang propetang Muhammad. Dito rin nakatayo ang kanilang ikatlong pinakamahalagang holy site, ang Moske ng Al-Aqsa. Ang naging mitya ng Second Antifada ay ang pagbisita ng Israeli opposition leader na si Ariel Sharon sa Temple Mount o sa compound ng kinikilala ng mga Muslim na Al-Aqsa Mosque. Tulad ng sabi ko kanina, parehong tinuturing ng mga Muslim at ng mga Hudyo na banal na lugar ang Jerusalem. Ang ilang mga site sa Jerusalem, katulad nga nitong Moske ng Al-Aqsa, ay meron ding historical significance para sa mga Hudyo. Ang compound ng Al-Aqsa Mosque ay ang lugar din kung saan nakatayo ang dating templo ni Solomon. Kaya naman para sa mga Hudyo kagaya ni Ariel Sharon, walang masama sa pagbisita sa Temple Mount. Para naman sa mga Muslim, ang pagbisitang ito ng isang Hudyo sa kanilang holy site ay isang malaking kalapastanganan na nagresulta sa kanilang matinding pagkagalit. Ito ang naging simula ng tinatawag natin ngayon na Second Antifada na nagresulta sa pagkakasawi ng libo-libong mga Palestino at mga Hudyo.
Pagkatapos ng makailang mga negosasyon sa pagitan ng mga Israeli at mga Palestino ay natapos ang Second Intifada noong 2004. Isa rin sa mga naging dahilan ng pagtatapos ng Second Intifada ay ang pagkakamatay ni Yasser Arafat na founder ng Fatah at chairman ng PLO. Ito ang kasaysayan sa likod ng pagkakatatag ng Israel na kilala natin ngayon. Ang pagkakatatag din mismo ng bansang Israel na kilala natin ngayon ang siyang ugat ng marami sa mga hidwaan sa pagitan ng Israel at mga bansa at organisasyon na kaaway nito. Marami pang mga mahalagang parte ng kasaysayan na hindi ko na naisali sa video na ito. Pag-usapan na lang natin ang mga yon sa iba pang video. Si Coach Jonel po ito. I'll see you next video. Bye!